makikita ngayon. So, magpapakilala po muna ako. Okay? Ang aking slide. So, sa mga hindi po nakakaalam, paano ba ako nagsimula? Okay? So, ayan ang ating topic. Next slide. Paano ba ako nagsimula? Okay. So, we started Herbalife 2014. And during that time, I weigh 209 pounds. Sa ganyang katawan, busy ako. Actually, busy pa ako ng lagay na yan. Busy kumain, busy sa work. Pag kumakain ako, wala na ako halos time mamili kung ano na lang yung available. And dahil dyan, lumaki ako ng ganyan. Madaling mapagod, hinihingal. I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Bata pa ako, pero itong mga pakiramdam ay hindi ko gusto. Buti na lang along the way, we found a solution na despite the busy schedule, hindi pala dahilan na hindi maalagaan ng sarili. We found our solution through our uh, healthy breakfast, napakadaling i-prepare, napakasarap ng lasa. And with that, dinire-diretso ko, sineryoso ko yung program ko. I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. And with that, nagkaroon ng ganitong klaseng community. Kaya ako, kung ako sa inyo talagang i-take advantage natin itong ating online community. Libre po siya, libre siya. So you don't have to pay anything. And matututo pa po kayo. At sa mga upcoming events natin, isa yung upcoming event natin sa Extravaganza sa June. Huwag niyo pong i-miss yan dahil yan ang isa sa mga life-changing event na inatenan namin. And isang reason why up to now we're still here in this amazing company. Okay? Next slide. So, punta na tayo sa ating topic, Alzheimer. So, nabanggit ko po last time sa mga present sa klase, last time. So, number 2 ang pinag-usapan natin ng Parkinson's disease. So, ngayon, unahin natin ang top 1, neurodegenerative disorders. Again, uulitin ko po, pag sinabing neurodegenerative disorder, ito po ay isang kondisyon na kung saan ang ating brain ay nag-undergo ng pagkasira. At itong pagkasira po nito will lead to several symptoms. At ito pong pagkasira na rin ito ay irreversible. Kumbaga, hindi na po maibabalik yung dating magandang condition ng brain once nag-start po ito dahil ito ay progressive. Okay? Next slide. So, Alzheimer's. Ito ang top 1 na neurodegenerative. Next slide. So, ang Alzheimer po ay isang kondisyon na kung saan ang affected po dito ay ang memorya natin. The way tayo mag-isip, minsan ang behavior din po ay naiiba. At ang hindi magandang balita, through time, mas nagde-deteriorate ang memory, mas hirap tayo mag-isip, mas nag-iiba yung ating behavior. So sabi ko nga po, ito ay progressive disease. So mas lumalala yung condition na ito. So yun po yung sad part about Alzheimer's. Next slide. So, saan po ba talaga ang problema? So, mapapansin nyo po dyan sa taas, yan po yung normal na brain size. So, kumbaga, yung dotted lines po sa taas, dapat doon umaabot ang sukat ng brain natin. However, sa mga may condition na Alzheimer's, nag-shrink po o lumiliit po yung sukat ng kanilang mga brains compared sa usual. At kapag tinignan po sa microscope, ang nakikita nila, may mga parang tinta ng brown, no? Nakikita nyo dyan, color brown. Yung color blue po, ang tawag po doon, plaque. Samantalang, ang mga taong walang ang Alzheimer's, dapat po, yung nakikita nyo, yung green, yung healthy neurons. Or kung meron man, nagkakaroon ng mga namamatay na neuron, yung color red. Pero yung pagkakaroon po ng plaque, that's unusual and typical po of Alzheimer's. At ito rin po ang nagbibigay ng dahilan kung bakit na-experience ng mga pasyente ang mga kondisyon na nabanggit ko po kanina. Next slide. So ayan, so alam na natin ano ang dahilan. Sinasabi nila ang Alzheimer's disease ay kino-contribute for also known as type 3 diabetes, no?
type 3 diabetes is equal to Alzheimer's, which is a disease of the brain. Next slide. Bakit? So, nakikita nila 80% ng taong may Alzheimer's ay actually have insulin resistance or type 2 diabetes. Kaya nakikita nila yung correlation na baka may relationship ang Alzheimer's sa pagkakaroon ng insulin resistance. At tumitibay po ang ebidensya sa ganitong findings. Next slide. Kaya siya tinawag na type 3 diabetes. So, if a poor diet contributes to Alzheimer's, ibig sabihin, kung nung kabataan natin hindi tayo nag-ingat sa ating diet leading to Alzheimer's, then ito rin yung way para ma-prevent itong top 1 na neurodegenerative condition ng ating brain, which is Alzheimer's. So therefore, let's start to eat healthy if we really want to protect our brain. Sige, next slide. So, ano nga ba ang Alzheimer's? Kailan nga ba masasabi baka Alzheimer's na to? Actually, ang mga sintomas po niya ay very general. Pero pag pinagsama-sama po yan, it pinpoints to one common condition, which is Alzheimer's. So, ano-ano nga ba yung mga pinagsama-samang condition? Number 1, yung memory loss po. Yung kasasabi mo lang, after a few minutes, nakalimutan mo na, nilapag mo yung susi mo dito, after a while, hindi mo alam kung saan mo nilapag, nakakalimutan mo na kung sino yung pangalan ng kausap mo. So, yun yung mga signs ng memory loss. Ano pa? Pabago-bago yung mood. Okay ngayon, mamaya after a few minutes, hindi na okay, tapos okay late. So, nagbabago yung mood niya. Hirap din po siya sa pag-solve ng mga common problems like puzzle, no? Yung pag-shoot ng ganitong puzzle sa ganitong butas, for example. So, yung mga ganitong problem solving na very simple na isolve ay nagiging complicated para sa taong may Alzheimer's. Hindi rin po siya minsan familiar as to date and time or kung saan siya lugar naroon. At minsan, hirap po sila, no? Dahil hirap sila sa kanilang memory, sa kanilang way of thinking, hirap silang i-express kung ano yung nararamdaman nila, hirap silang magsalita. So yun po. May gusto nilang sabihin, pero actually, hindi nila ma-express kung paano nila sasabihin. So ganun po yung mga taong may Alzheimer's. Sige, next slide. So, ang Alzheimer's po, usually it takes years. Sabi ko nga po, progressive. So, kung mild symptoms lang po, ang usual dyan, short-term memory loss. Usually, mga 7 years. As we progress, habang mas malaking area na po yung naapektuhan, it can reach around 2 years. So, kumakalat na po yan, nagkakaroon na ng problema sa pagbabasa, hirap nang ma-recognize ano nga bang pangalan nito, or ano nga ba ang tawag dito. Minsan yung sense of direction nila nawawala rin. Dito rin yung time lumalabas yung pagiging poor judgment nila, very impulsive ang kanilang behavior at ang kanilang attention span ay very short. Okay, if we progress pa, no, more than 2 years, ano na po ang nangyayari? Okay, so nagkakaroon na po, they can affect the vision already dahil it affects further, no, yung other side of the brain. Okay, next slide. So, ano ang ating tips? So, kung nabanggit ko po kanina, Alzheimer's is equal to type 2 diabetes. If we want to protect our brains, tip number 1, avoid sugar and limit carbohydrate intake. No? Number 2, instead of taking carbohydrates, yung mga simple carbohydrates, no, with fats, pwede tayong gumamit ng mga complicated na mga carbohydrates like your fiber, no, not the simple carbohydrates. Siyempre, stress is a part of our daily life. So we should learn how to manage our stress effectively. Number 4, I know during this time, medyo mahirap makatulog or kumuha ng enough sleep, but isa po ito sa tip natin, kahit maiksing tulog,
it should be a quality type of sleep. And number 5, kagaya ng gagawin, tuturo ni Coach Louie mamaya, we should exercise, intentional movement. Ano ang pinakamagandang exercise? Parati kong inuulit. Ano ba ang, pag tinanong, ano bang pinaka-effective na exercise? Ang pinaka-effective na exercise ay yung exercise na sisimulan mo. Dahil kahit gaano pa kagandang exercise, kung hindi mo siya sisimulan, ay hindi siya magiging effective. Okay, next slide. So, paano natin lalabanan sa early life? Kagaya ng ginagawa natin is educate. We educate each and every one how to prevent, paano siya nakukuha. During the middle age, yan, nagkakaroon na po ng mga complications, iba-ibang sakit na rin ang lumalabas like diabetes, obesity, and hypertension. So, tinitreat na po yan, no? And later, syempre, we should learn how to manage depression. Nagko-cope up na ang mga relatives, ang mga mahal sa buhay, sa mga pasyenteng may Alzheimer's. They control, syempre, yung mga food intake, yung smoking nila, and syempre, they cope up with the loneliness na na-experience itong mga taong ito. Sige, next slide. So, depende sa stage, yun yung approach po natin. So, tandaan po natin, a healthy brain encompasses these things. Number 1, healthy sleep, adequate oxygen. We should do mental exercises. We should drink pure water only, hindi colored drinks, healthy food, engage our activity into sports na kaya po natin gawin. So, wag natin i-push too much at baka tayo mapahamak. So, ano yung activity na nag-enjoy tayo? And vitamins. Next slide. So, tandaan natin, if we eat healthy food, we produce a healthy mind. So, healthy foods make our mind and body healthy. And saan natin ito makukuha? Protein foods, which provides all the nutrients vital for our mental health. Eating the right food makes us healthier and happier. Next slide. So, ano ang ginagawa natin sa katawan natin? Eventually affects our brain. And now, ang ginagawa natin or how do we take care of our brain effectually affects our body. So they are interrelated to one another. So if napabayaan natin yung isa, eventually magsasuffer din yung isa. So tandaan po natin, we are a system. So hindi pwede i-separate ang isang system from one another kasi when they function po, dikit-dikit po ang kanilang function. Sige, next slide. So, saan pa? So, kagaya na nabanggit ko kanina, we only choose, no? Yung mga healthy foods, healthy proteins like our Herbalife branded products. So, we have our targeted nutrition, digestive support, and alam nyo, ang maganda sa products natin, it's a balance of everything. A balance of healthy fats, proteins, and carbohydrates. At dahil dyan, we've been awarded as a super brand in the Philippines dahil ginagampanan ni Herbalife natin ang ating mission to provide good nutrition for the best life of each and everyone. Tandaan natin, itong mga products ko ay hindi intended to diagnose, treat, or cure any disease. So, ito po ay pandagdag lamang sa traditional medicines na tinitake natin. Sige, next slide. At hindi lang tayo kilala in the Philippines, but kilala rin tayo all over the world. Number 1 tayo when it comes to active and lifestyle nutrition, and number 1 in weight management and well-being brand in the world. And before I close, I want to take this opportunity to invite everyone, yung mga kakilala niyo po, na this is a call for all of us to take charge of our health. No? Not next week, not next year, not after the holiday, not after the birthday, but ngayon na po. No? This is the time to start. And ang maganda is hindi natin to gagawin mag-isa because we have our community who have the same goal, the same passion, kagaya ng sisimulan po ninyo dyan. And with that, thank you for being with us and see you for another learning in our next BNC. Back to you po. Yan! Very good job! Kaya so guys,